Kaya ayaw po ng Panginoon, mga kapatid, na yung ating pong pananampalataya nakasalig. Minsan kasi ganun eh. May mga Kristiyano, may mga mananampalataya na active yung tatay at nanay, kaya active din siya, yung mga anak. Meron din mga magulang na active yung kanilang mga anak, kaya active din sila sa church. Pagka hindi na active yung magulang o kaya anak, hindi na rin sila active. Pagka lipat ng pastor, ayun, wala na rin. Yun namang iba ay pagka hindi gusto yung elder na nailagay, ay nangihina na rin. So, minsan ang pananampalataya natin, di natin na ilalagay sa tama. Nais po ng Panginoon ipakita sa pagkakataon yon sa magitan ng vision kay Isaias na makita ng bayan na siya dapat ang ating titingnan, hindi yung mga tao. Pwede tayong magtiwala, maging komportable sa mga leader, pero pagdating sa pagtitiwala, dapat makita natin at malaman natin na ang Diyos ang may control ng lahat. Madidetalyiho natin yan. Kaya nga sinulat ni Isaias, mga kapatid, sa 2:22 ng aklat na ito, ang salitang layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang mga butas ng ilong, sapagkat ano pahahalagan siya. Gustong sabihin po dyan ni Isaias, layuan natin, huwag tayo magtiwala doon sa tao kasi hinga ay nasa butas ng ilong, yung hininga niyan natingtigil eh. Kasi wala naman taong hindi humihinga sa ilong eh. So ibig sabihin, layuan at huwag magtiwala sa tao kasi yung hininga niya ay galing lang sa Diyos. Di ba hiningahan ng Diyos yung butas ng ilong niya doon at iba? Pag hindi na humihinga, patay na yan. So kung nandun ang tiwala natin, ay hindi pwede.